Dito pala tayo ngayon sa Manila Hills. May kukwento lang ako sa inyo. Manila Hills. Kinatid natin si Ate Mayan dito kasi may kliyente siya dito. Hindi pa tayo kumakain. Hindi na tayo mag-almusal sa 7-Eleven dito sa Manila. Yun nga, may ano lang, may kukwento lang ako sa inyo. Kain po tayo. Ayun nga, diba sabi nga natin, nagkakaedad ka na, pag nasa 20s ka na, nasa 20 ka na, 40, basta pagka nagmamature ka na, nagkakaedad ka na, nakagraduate ka na, tulad niyan, diba? Graduation ngayon. Siyempre maraming estudyante ngayon na nangangarap sa college, magkaroon ng magandang trabaho. So gusto ko lang i-share sa inyo na gusto natin, sa gatong edad natin, may mga na-invest na tayo, may mga napundar na tayo. Lalong-lalo na siyempre pagka lalaki ka, diba? Kailangan may investment ka na, may naipundar ka na bilang lalaki. So yun nga, hindi naman masama yun na may invest ka na. Sa sitwasyon ko, gusto ko lang i-share sa inyo na itong channel natin, magkakaroon tayo ng maliit na business lang. Noon ko pa pinag-pray na magkaroon ng business. So iniisip ko lang na anong klaseng business yung itatayo natin. Ayoko naman mag-focus sa food dahil wala naman ako hilig sa paggawa ng pagluluto. Iisip ako ng isang bagay na magugustuhan ng mga tao. Well, naalala ko nung bata pa ako, mahilig ako magdodrawing. Mahilig ako magdodrawing. Kumikita ako doon, actually sa mga estudyante. So yun nga, kalaunan, syempre, kailangan mo pa nag-business ka, kailangan mo ng puhunan. Nakapag-ipon naman tayo ng puhunan, ng pera. Lately, nakapagtrabaho tayo. Nandun ito sa sideline natin, sa pag-shoot. Okay, nakapag-ipon tayo, nag-invest din tayo ng pera. And I'm just praying na ipulso na siya. Eh nga lang, medyo mahirap sa atin dahil nag-iisa lang tayo. Sabihin, hindi naman nag-iisa sa buhay. Nag-iisa ka lang na, siyempre nag-iisip ka paano yung way mo, paano yung gagawin mo paraan na may tayo business sa kukuha o naman. Kaya nandun tayo sa part na nagpapakounsel tayo, nagsisik tayo ng wisdom, ng knowledge sa mga man of God. Kaya salamat po sa mga nagbibigay payo, nagpo-correct, nag-encourage, nagpapalakas ang loob. So hanggang sa dumating yung time na yung mga nakasalamuhan natin ibang tao sa pagbabay, ni-reach out, may isang tao na nag-reach out sa akin na nagkikaibigan ko to sa pagbabay. So itong tao na to, naging magkaibigan kami sa pagbabay. Ngayon nasa ibang bansa na siya. Nag-reach out niya ako na kasi nagkaroon kami ng deep talk sa pagbabay namin. Nagka-sharean kami, nagkaroon siya ng problema, na-encourage ko siya. Salamat kay Lord. Ito dumating na time na tumawag siya sa akin, sumuporta siya kung ano yung plano mo. Walang ano siya, walang dalawang isip. Ako bahala. So marami din ginamit sa atin itong tao. Tulad ni Sir Romeo, tama yung sinabi ni Sir Romeo, tatak talaga sa card ko yun, tatak sa main ko yun na sa pagbablog mo, huwag mong iisipin yung kikita ka ng pera. Huwag mong iisipin yung kikita ka ng pera. Kailangan mo ma-maintain, kailangan mo ma-preserve yung value ng ginagawa mo. So yun yung in-encourage niya. Kasi si Sir Romeo, bisikleta ba yung biyahe, ano yan? Siyempre ang sinusuportahan yan, si Pajak ni Juan, si Jer Victor, Anli Ahon, yan. So hindi ko lubos maisip na tumawag siya sa akin. Hindi naman ako kilalang vlogger, tsaka hindi naman talaga tayo bike enthusiast. Diba? Pag si Lord talagang kumilos,
Tatouch siya dun sa video namin ni Elijah, ng pamangkin ko. So, ni-reach out niya ako, tinawagan niya ako, in-encourage niya ako, sinuportahan niya yung channel. Kaya maraming salamat po sa Romeo, maging sa iba pang tumulong. Ano yung gusto kong share sa inyo? Kung tayo nasa time tayo na nape-pressure tayo mag-invest, nape-pressure tayong abutin yung pangarap natin. No. Tulad yan sa mga bagong graduate lang ngayon, huwag kayo ma-pressure. The best way is trust in the Lord. Ibigay mo yung plano mo sa Kanya, siyang gagawa ng paraan. Kasi sa akin, hindi lang gamit ang investment. Ang true investment ay tao. Taong nandyan para sa'yo. So, yun lang guys. I hope na naka-encourage sa bawat isa. Salamat po sa mga sumuporta sa ating YouTube channel, sa mga nag-reach out. Salamat po sa inyo. Mga kaibigan ko, thank you po sa supportahan natin yung small business na yun para, alam niyo yun, magtuloy-tuloy siya. I-feel ni Lord na magtuloy-tuloy siya, salamat. Pero alam niyo yun, ayun nga yung sinasabi ng isang man of God, magkakapunan ka mula sa wala. Diba? Eh Lord, kasi walang imposible. Pag kailangan mo na, hindi niya ipapadala, hindi niya ibibigay sa'yo. Kailangan mo na maghintay. Yun lang guys, maraming salamat. This is Music is a Stories. Ito ang kwento natin.